Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, isa na namang panibagong kwento ang inyong mapapakinggan. Ito ay tungkol sa buhay ng isang batang mangyan. Tawagin natin siya sa pangalang Malupiton. 12 taong gulang, nakatira sila sa paanan ng bundok ng Halcon at doon ay tahimik na namumuhay kasama ang kanyang mga katribo. Ngunit isang araw, ang katahimikang yon ay biglang nasubok nang mabalitaan nilang may mga illegal loggers na naninira at namumutol ng mga punong kahoy sa nasasakupan nilang gubat. Ang gubat na yon ang siyang pinagkukunan nila ng kanilang mga pagkain at ito rin ang kanilang nagsisilbing tahanan. Pero hindi lang paninira ang kanilang ginagawa. Dahil isang araw, pati ang kanilang payapang pamumuhay ay kanilang ginulo. Dito na, haharapin ni Malupiton ang kanyang kapalaran, ang maging tagapagtanggol ng kanyang tribo. Kasabay nito ay mapagkakalooban siya ng mutya ng dugo at sungay ng Tamaraw. Handa ka bang tuklasin kung paano haharapin ng batang mangyan ang mga halimaw na sumisira sa kanilang komunidad? At paano kaya niya gagamitin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya para siya ay makalaban? Sapat na ba ang kapangyarihang yun para panlaban sa kanyang mga kaaway? Paano kung matutuklasan niyang hindi pala tao ang mga ito, kundi mga aswang? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. 2 taon na ang nakalipas mula nung mailibing ang dating lider ng mga mangyan na nakatira sa paanan ng bundok Halcon. Dumating na ang pinakahihintay nilang araw para isagawa ang kanilang ritual na kung tawagin nila ay kutkot. Tahimik ang paligid habang unti-unting hinuhukay ng 4 na kalalakihan ang libingan sa ilalim ng dating bahay ng yumaong lider. Nakaluhod sila, maingat na tinatanggal ang lupa at mga bato. Ang mga matatandang babae naman ay nakapalibot, hawak ang mga telang pambalot. Ilang sandali pa, nakita na nila ang labi. Maingat nila itong nilinis. Inayos ng gusto ang mga buto. Pagkatapos malinis ang mga buto, sinimulan na ang paggawa ng sinakot. Isa-isang binalot ang mga buto sa makapal na tela hanggang mabuo ang hugis ng isang taong nakabaluktot ang tuhod patungo sa kanyang dibdib na parabang ayos ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Pagkatapos nito, ay dadalhin na ang mga buto sa kuwebang bato. Pinagtulungan ng ilang malalakas na lalaki na buhatin yon. At habang ginagawa yon, bumubulong naman ng panalangin ang kanilang balian. Isang matandang lalaki na may kakayahang manggamot at maalam sa mga orasyon at ibang dasal. Siya ang gumagabay sa ritual upang masigurong ligtas ang espiritu sa paglalakbay nito. Layunin nilang ilagak ang mga buto sa isang sagradong kuweba na kanilang pinaniniwalaang daanan ng mga espiritu patungo sa lupain ng kanilang mga ninuno. Sa kanila, ang kuweba ay banal
at mahigpit na ipinagbabawal na galawin ng mga hindi kabilang sa kanilang tribo. Bawal ding pumasok, lalo na kapag hindi pinahihintulutan. Habang papunta sila sa kuweba, tumutunog ang mga gong at nagsimula ang sayaw na tarok. Kasunod ng mga sumasayaw ay ang mga kababaihang may dalang mga basket na puno ng prutas, palay at mga bulaklak na ihahandog para sa espiritu ng yumaong lider. Kabilang sa naglalakad ay ang magkaibigang si Malupiton at ang kaibigan niyang si Balong. Tahimik nilang sinusundan ang prosesyon. Si Malupiton ay anak ng kasalukuyang lider na si Lakan Daturos at lolo niya rin ang kasalukuyang inilalagak sa huling hantungan. Tahimik lamang si Malupiton habang pinagmamasdan ang ritual, ngunit ilang sandali pa ay nagsalita si Balong. "Kumusta ka na ngayon? Ayos ka lang ba, Malupiton?" Oo naman, ayos lang ako kahit medyo malungkot. Kasi naaalala ko na naman si Lolo eh. Kaso, ganun talaga eh. Sadyang mahiwaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na hindi habang panahon makakasama natin ang mga mahal natin. Yun nga lang, talagang nakakalungkot talaga. Kaya nga nakakalungkot na wala na siya. Isa pa naman siyang magaling na leader. Mas mabait siya kumpara sa tatay mo na napaka-istrikto at saka madamot. Hoy, hindi naman madamot ang ama ko ah. Sadyang may mga pagkakataon lang na kailangan magtipid. Kasi 'di ba, hindi maganda yung mga ani natin itong mga nakaraang buwan. Tapos, nagka-landslide pa. Kaya sarado yung daan papuntang palengke. Hindi tuloy makapagbenta yung mga kasama natin sa tribo. Pasensya ka na, Malupiton ha. Naikukumpara ko lang naman sila kasi yung lolo mo, sa mga panahong ganito na nagigipit tayo, siya talaga ang gumagawa ng paraan para hindi tayo magutom, di ba? Kahit mahirap, nagagawan pa rin niyang magbigay at magpakain sa mga tao. Alam ko ang sinasabi mo at naiintindihan ko. Kaya lang wala na tayong magagawa. Magkaibang tao talaga sila eh. Oo nga, pero alam mo, bilib talaga ako sa lolo mo. May naikwento sa akin si tatay. Hindi ko lang alam kung alam mo ha. Ang sabi, halos kasing edad pa lang daw natin siya noon. Naging Lakan na siya. At siya ang naging pinakabatang leader sa buong tribo. Marunong na siyang manguna sa mga tao. Tapos sabi pa, magaling daw siyang mangaso kahit bata pa. Alam ko yan. Siyempre, si Lolo yung pinag-uusapan natin eh. Natural na alam ko yun. Ikaw talaga oo. Alam mo, idagdag mo pa dyan yung sabi ni Ama na napili si Lolo na maging leader dahil siya mismo ang nagligtas at nagtanggol sa tribo laban sa mga masasamang dayo noon. Ang galing no? Paano kaya niya nagawa yun? May alam ba sa mahika ang lolo mo? Ang alam ko marunong. Talaga? Oo. Pero atin-atin lang to ah. Sekreto lang kasi namin yun ni tatay at lolo eh. Marunong siyang gumamot. Katulad ng mga matatandang balian o manggagamot dito sa tribo. Marunong din siya sa ilang kakaibang ritual. Kaya rin niyang mangulam o magsaway. Yung pagbabalik ng sumpa sa pinagmulan nito. Hala, ang galing pala talaga niya. Nakakabilib. Mukhang wala na talaga makakapantay sa kanya. Sayang talaga. At wala na siya. Oo, sayang talaga. Pero kahit wala na siya, gusto kong maalala siya bilang isang taong hindi lang basta leader, kundi isa ring mabuting lolo. Lahat ng alam ko ngayon, sa kanya ko natutunan at nalaman. May mga sikreto siyang sinabi sa akin na hindi alam ng iba. Teka, may alam ka mga sikreto? Ano yun? Sabihin mo naman sa akin oh. Hindi pwede, magagalit ang lolo ko. Ito naman, nagmana ka talaga sa tatay mo, madamot. Grabe ka naman, Balong. Hindi lang talaga pwede kasi nga baka magalit ang kaluluwa ni lolo sa akin kapag sinabi ko to sa iba. Ganun? Sige na nga.
Hayaan na lang. Pero totoo ba talagang marami ka natutunan sa kanya? Oo naman. Bakit di mo gamitin? Bakit hindi mo ipakita sa mga tao yung mga natutunan mo para makita nila na magaling ka rin? At para hindi na rin ako napapagod na magtanggol sa'yo. Magtanggol? Teka, bakit naman? Iyan tayo eh. Ikaw kasi, palagi ka na lamang nagkukulong sa bahay. Kaya ang tingin sa'yo ng mga katribo natin ay mahina at walang alam. Hayaan mo sila. Ayoko nung sinasabi mo na kailangan kong ipagyabang kung ano ang meron sa akin. Hindi. Basta ako, ang gusto ko ngayon ay mag-aral at magpakadalubhasa ng sikreto lang. Naku, sinasabi ko sa'yo malupiton. Mas mainam na mailantad na kung gaano ka kagaling. Alam mo kung bakit? Bakit? Sige nga. Narinig ko sa usapan na kapag dumating daw ang panahon na kailangan ng palitan ng tatay mo, malamang sa malamang ay sa ibang pamilya na maghahanap ng kapalit niya. Dahil hindi ka raw talaga nila nakikitaan ng mga katangiang pwedeng maging leader. Kasi mahina ka raw eh. Hindi ako mahina, Balong. Napayuko si Malupiton. Batid niya ang sinabi ng kanyang kaibigang si Balong. Alam niyang sa mata ng iba, siya ay tamad, mahina at hindi rin marunong makihalubilo. Lagi lang nasa loob ng bahay, lalo na nung buhay pa ang kanyang lolo. Ang hindi alam ng karamihan, kaya siya nagkukulong noon, ay para kulitin ang kanyang lolo. Naturuan siya ng mga lihim na kaalaman ng mga balian. Nagpatuloy ang pang-aasar ni Balong, ngunit sa halip na sumagot pa, ay tahimik na lamang ang batang si Malupiton. Huminto na rin sila sa paglalakad dahil narating na nila ang bukana ng kuweba. Tumingin siya sa sinakot na unti-unti nang ipinapasok doon. At sa sandaling yun, nanumpa siya sa labi ng kanyang lolo na balang araw, ipapakita niya sa lahat na mali ang tingin nila sa kanya. Ilang sandali pa ay natapos na ang ritual. Matapos mailagak ang sinakot sa pinakaloob ng sagradong kuweba, isa-isa nang nagsiuwian ang mga tao. Sumunod na rin si Malupiton sa agos ng mga taong pauwi. Ngunit sa halip na umuwi sa bahay ng kanyang ama, ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang lolo. 2 taon din nilang hindi napasok ang bahay na yon, simula nang mamatay ang matanda. Ayon sa kanilang kaugalian, ang bahay ng patay ay bawal pasukin o tirihan ng mga kamag-anak hanggat hindi nilalagak sa sagradong kuweba ang kanyang sinakot. Mabigat ang pakiramdam niya habang inaakyat ang hagdan papasok sa bahay. Parang bawat pagakbang niya ay naaalala niya ang kanyang lolo. Naaalala niya ang mahinahon nitong tinig kapag sinasalubong siya. Naaalala niya ang mga gabing magkasama silang nakaupo sa harap ng apoy habang nagkwekwentuhan ng mga kasaysayan ng kanilang tribo. Ngunit sa oras na yun, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nang makarating siya sa punong hagdan, napansin ni Malupiton na bukas ang pinto. Marahan siyang pumasok at doon niya nakita ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng isang lumang baul. Hawak nito ang isang pirasong punyal na pag-aari ng kanyang lolo. Nagulat si Malupiton nang makita ang ama na umiiyak. Hindi pa niya ito nakita sa ganoong kalagayan kahit minsan. Ni noong araw na natagpuan nilang malamig na ang bangkay ng lolo niya, ni isang patak ng luha ay hindi bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit nang mapansin siya ng ama, agad nitong pinahid ang luha at pinilit na magmukhang matatag. Aba, nandito ka na pala. Bakit hindi ka dumiretso sa bahay? May konting salo-salo doon
Dumaan lamang po ako dito. Kasi po, nangungulila po ako kay Lolo eh. Tumabi ang bata sa kanyang ama. Napatingin siya sa lumang baul na nakabukas. Nakasalansan doon ang ilang mga gamit ng lolo niya. Mga lumang itak, balabal, at ilang kahoy na palamuti. Ano pong ginagawa niyo sa mga gamit ni Lolo? Tinitignan ko lang. Kasi parang naririnig ko pa rin ang boses niya kapag nahahawakan ko ang mga ito. Nangungulila rin po kayo sa kanya? Ako po kasi, palagi ko pa rin po siyang iniisip eh. Oo naman. Pero anak, hindi tamang palagi natin siyang iisipin. Kailangan na nating magpatuloy. Hindi pwedeng puro alaala na lang. Kailangan nating kumilos para sa ating tribo. Ano pong ibig niyo sabihin? Simula bukas, anak, tuturuan na mga batang 10 taong gulang pataas kung paano mangaso at humawak ng sibat. At kasama ka roon. Ako po? Pero di ba po, nung si Lolo ang leader, hinahayaan lang po niya kami maglaro? Ang ginagawa lang po namin nun ay ang tumulong sa pagtatanim at pangingisda, pero hindi po sa pangangaso. Dahil iba na ang panahon ngayon. 2 taon mula nang mamatay ang lolo mo. Madami nang nagbago. Noon, sapat pa ang ani at huli para sa lahat. Pero ngayon, kung hindi kikilos ang lahat, baka magutom tayo. Lalo't sinabi ng balian na may paparating na tagutom. Talaga po bang mangyayari yun, Tay? Oo. At hindi lang yun ang problema natin. Napansin mo bang bahagi ng kabundukan na kalbo na? Opo. Yun ang sinasabi kong problema. May mga taong hindi taga rito ang pumapasok sa kagubatan at namumutol ng mga puno para ibenta. Dahil sa walang habas na pagtutroso, nawawasak ang lupa. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagguho sa daan, papuntang pamilihan. At kapag nawala ang mga puno, mauubos din ang mga hayop na pinagkukunan natin ng pagkain. Kung ganun po, ay kailangan pala talaga nating kumilos. Kaya nga gusto kong makiisa ka sa mga ituturo bukas. Hindi lang ito para sa pangangaso, anak. Gusto kong matutunan yung mga kabataan kung paano ipagtanggol ang inyong mga sarili at ang tribo. Kapag dumating ang araw na wala ako, kailangan handa ka. Lalo na't ikaw ang papalit sa akin. Po, ako po ang papalit. Pero sabi po nila mahina daw po ako at walang alam. At sinong may sabi niyan? May narinig lang po na usapan ng kaibigan ko. Kung sinasabi nilang wala kang alam, ayos lang yun. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang ipinanganak na may alam na. Walang ipinanganak na agad ay malakas na. At mas lalong walang ipinanganak na handa na kagad humawak ng responsibilidad. Ang pagiging pinuno, anak, ay matututunan. 1, 2, hanggang sa 1000-libong hakbang. Kailangan mo lang magsanay. Magiging katulad mo din kami. Totoo po. Pero paano po kung di ko po kayanin? Paano po kung totoo naman po yung sinasabi nila sa akin? At bakit ka maniniwala sa sasabihin ng iba? Ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo, malupiton. Huwag mong kalilimutan. Dala mo ang dugo ng ating lahi. Ang dugo ng isang pinuno. Hindi ka mahina tulad ng iniisip ng iba. Yan ang itatak mo sa isip mo. Opo. Sana po ay tama po kayo. Hindi sana, anak. Sigurado ko. Kaya nga bukas, simulan mo na. Matuto kang mangaso gamit ng sibat at pana. At higit sa lahat, matuto kang magbantay ng kagubatan natin. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi sa kaligtasan ng buong tribo. Nating lahat. Sige po, Ama. Nagtagal pa ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento nila Kandaturos ang mga plano niya para sa kabataan at mas kinaan simpleng paraan ng pagbabantay sa kagubatan laban sa mga dayong
namumutol ng mga puno. Ipinangako ni Malupiton sa kanyang ama na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kahit pa nangangamba siya sa mga hamon na paparating sa kanilang tribo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, maingat na isa-isang ibinalik nila Kandaturos ang mga gamit ng matanda sa loob ng baul at maingat niya itong isinara. Tumayo na sila at sabay na lumabas ng bahay. Tahimik silang naglakad pauwi at pagdating nila doon ay agad na naamoy ni Malupiton ang amoy ng inihaw na isda at ang sabaw ng nilagang baboy damo. Nasa gitna ng bakuran ang kanilang mga katribo, nakapalibot sa isang mahabang mesa na yari sa kawayan. May sapin itong dahon ng saging at abala ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Ginagawa nila ito upang parangalan ang alaala ng yumao at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap ng tribo. Kumakanta ang mga matatanda ng lumang awitin na mula pa sa kanilang mga ninuno at may kwentuhan tungkol sa kabutihan ng taong pumanaw. Habang kumakain, nakikinig lang si Malupiton sa mga matatanda na nagkikwento ng kabayanihan ng kanyang lolo. Natutuwa siyang isipin na ang kanyang lolo ay hinahangaan at minamahal talaga ng lahat. Ngunit kapalit ng tuwang yun, habang pinakikinggan niya ang usapan kung gaano katapang at katalino ang kanyang lolo, napaisip siya kung kakayanin ba niyang mapantayan ang mga yon. Tahimik lang siyang kumain, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang matinding hangarin niya na patunayan ang kanyang sarili sa lahat. Minsan ay napapatingin siya sa kanyang ama na abala pa rin sa pakikipag-usap sa ibang matatanda. Kita sa mukha nito ang bigat ng responsibilidad bilang isang lider. Samantala, pagkatapos kumain ng lahat, ay nagsimula na ang isang simpleng ritual ng pasasalamat nila sa mga espiritu ng kalikasan. Tumayo ang balian at sinindihan ng halamang may mabangong usok. Isa-isang nagbigay ng galang ang mga tao. Inilalapit ang kamay sa usok at itinaas ito bilang tanda ng pasasalamat at paghingi na rin ng proteksyon para sa tribo. Maya-maya pa ay biglang nabaling ang tingin ni Malupiton sa gawing likuran ng mga puno sa di kalayuan. Doon niya nakita ang isang tapanaw na tila nakasilip at pinagmamasdan ang ginagawa nilang ritual. Tumayo siya at naglakad ng dahan-dahan dahil sa pag-aakalang baka isa ito sa mga alagang ginagamit ng kanilang tribo sa pagsasaka at nakawala. Ngunit mailap ang hayop. Sa sandaling nakita siyang papalapit, bigla itong tumakbo papasok sa gubat. Ngunit bago pa tuluyang mawala ito sa kanyang paningin, napansin niya na kakaiba ito. May makapal at makinang na kulay gintong balahibo ito sa batok. Noon lang siya nakakita ng ganun. Napakunot ang kanyang noo. Teka, hindi yun isa sa mga alaga namin ah. Niligaw lang kaya yun dito? Habang sinusundan niya ng tingin ang direksyon na tinahak ng hayop, biglang may kumalabit sa kanya. Uy! Kanina pa kita tinatawag ah! Ano ba tinitignan mo dyan? May ano kasi balong eh. May nakita akong tamaraw na para bang may gintong balahibo sa batok. Ano ka mo? Gintong balahibo? Anong sinasabi mo? Eh wala namang ganun ah. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo balong, sigurado ako. Kung totoo nga yun, dapat mo sabihin sa kanila, lalo na sa balian. Baka may ibig sabihin ng pagpapakita ng tamaraw na yun na may gintong balahibo sa batok. Hindi, wag na muna natin sabihin sa iba.
Kasi parang pamilyar sa akin ng Tamaraw na yun eh. Parang narinig ko na noon ng tungkol sa kanya. Pero hindi ko lang maalala kung saan o kanino ko to narinig. Eh kung ganun nga, dapat mo sabihin. Baka kasi mahalaga eh. Ang mga matatanda lang ang nakakaalam ng lahat. Ang kulit mo naman, Balong eh. Sabi na wag na muna eh. Saka ko na lang sasabihin kapag naalala ko na ang tungkol sa kanya. Ewan ko sa'yo, pero para sa akin, mas ligtas kung ipapaalam na natin. Anong ligtas? Bakit sa tingin mo ba? Kaya tayong ipahamak ng Tamaraw na yon? Hindi salot ang anumang hayop. Wala pang Tamaraw na nananakit sa atin. Sige na nga, sikreto na nga lang muna natin. Hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Nakumbinsi ni Malupiton ang kanyang kaibigan ni si Balong sa kanyang gusto. Ngunit bago pa matapos ang kanilang usapan, biglang nagbago ng paksa si Balong. Alam mo na ba yung tungkol sa plano ng Lakan? Na pati yung mga bata ay sasabak na sa pangangaso? Ha? Oo, alam ko na. Sinabi niya na kanina. Pero hindi naman niya sinabi sa akin na sasabak tayo sa pangangaso. Ang batid ko, tuturuan at sasanayin lang niya tayo na humawak ng mga gamit sa pangangaso. Sus, doon na rin pupunta yun eh. Ano ka ba? Kaya tayo sasanayin ay dahil pati tayo kailangan na rin mangaso. Kailangan na rin nating pakainin ang buong tribo. Sa bagay, tama ka. O di ba? Pero sa totoo lang, hindi naman ako tutol. Hindi rin ako kinakabahan kasi alam mo na, hindi naman ako mahihirapan eh. Alam kong kaya ko, kahit ano pa ang ituro nila. Ganun ba? Oo! Madali lang naman matutong gumamit ng pana at palaso eh. Sisiw lang din sa akin ng pagbato ng sibat. Naku, sinasabi ko na sa'yo. Ako ang magiging pinakamagaling bukas. Oo nga, Balong. Siguro nga. Anong siguro nga? Hindi ka ba bilib sa akin? Eh ikaw, kaya mo ba? Ha? Ewan ko. Hindi ko pa alam kung kaya ko eh. Naku, wag mong alalahanin yun. Basta nandito ako, tuturuan kita. Kasangga mo yata ako. Tinapik siya ni Balong sa balikat. May halong yabang, pero may konting lambing din sa tono. Napangiti si Malupiton, kahit alam niyang bagyang nang aasar lang si Balong. Sa loob-loob niya, hindi siya tulad ng kaibigan na puno ng kumpiyansa. Ngunit alam niyang wala siyang balak umatras. Gagawin niya ang lahat para matuto. Hindi lang para patunayan sa iba na kaya niya, kundi para sa seguridad ng buong tribo. At sa isang bahagi ng kanyang isipan, alam niyang ang pagsasanay na ito ay maaaring magdala rin sa kanya sa kasagutan tungkol sa kakaibang Tamaraw na nakita niya. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa bulwagan ng tribo. Tanging liwanag lang ng mga sulo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Subalit hindi yun hadlang para sa kanilang pagtitipon. Tahimik silang nakaupo at handang makinig sa bawat salitang sasabihin ng lider. Ang bulwagan ay simple lang. Nakaupo silang lahat sa lupa at nakaharap sa nasa harap nilang sila kandaturos. Samantalang si Malupito naman ay kasama nila sa pagpupulong. Nasa tabi ito ng kanyang ama. Tahimik lang itong nakamasid at nakikinig. Guwahon, may balitang nakarating sa akin mula sa ilang tanod sa gubat na may mga bagong dating na dayo. Namumutol sila ng mga puno na walang paintulot. At sabi pa, ay malapit lang dito sa atin. Tama po kayo. Meron nga pong isang grupo ng mga kalalakihang umakyat dito sa itaas ng bundok. At tulad ng sabi nyo, ay namumutol sila ng mga puno at ginagawang troso. Ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Kailangan nating pigilan ito at huwag nating hayaan na sirain nila ang ating bundok. Huwag nating hayaan maubos ang ating mga puno at mawala ang mga hayop. Oo, Lakan. Dahil kung di tayo kikilos ngayon,
baka tuluyan na masira ang kagubatan at mahirapan ang tribo natin sa hinaharap. Tama ka, Guwahon. Kaya naman kailangan natin pag-usapan ng maayos kung ano ang gagawin. Hindi natin pwedeng pabayaan sila. Ang mga matatanda ay nagkatinginan sa isa't isa. Ang bawat isa ay nag-iisip kung paano nila maipagtatanggol ang kanilang lugar. Kung ganun, Lakan, ano po ang plano natin? Magbabantay po ba tayo sa kagubatan? Hindi sapat ang magbantay lang, Guwahon. Kailangan natin silang makaharap. Makikipag-usap tayo sa kanila. Gagamitin natin ang diplomasyong pag-uusap kung maaari. Lisanin nila ang lugar natin at ihinto ang pagsira sa kalikasan. At kung hindi sila makinig sa atin, Lakan? Kung hindi, handa tayong gumawa ng paraan para mapigilan sila. Hindi natin hahayaan na masira ang ating bundok at ang mga pinagkukunan natin ng pagkain. Ngunit sana, hindi na umabot sa ganun. Mas maganda na malutas natin ang bagay na to nang walang gulo. Tama po kayo, Lakan. Mas mainam nga po na maayos ang usapan. Ngunit, dapat din po tayo maganda. Baka kailangan nating ipakita ang kakayahan ng tribo para maipagtanggol ang ating tahanan. Eksakto. Kaya simula bukas, sisimulan na natin ang pagsasanay sa mga kabataan sa paggamit ng pana at sibat. Kailangan natin maging handa bago tayo humarap sa kanila. Hindi natin alam kung sino sila o kung ano ang kakayahan ng mga dayo na yon. Sandali lang po. Pati po ba kaming mga kabataan ngayon ay balak niyo na pong isama kung sakali pong magkaroon ng gulo? Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Oo. Kailangan na ninyong matuto habang bata pa kayo. Kapag dumating ang oras na wala na ako at magkakaroon ng panganib, handa na kayo at alam na ninyo ang lahat ng dapat gawin. Pero ama, hindi ganyan ang sabi ng lolo noon. Ang sabi po niya, ang mga bata ay hindi para sa karahasan. Biglang tumahimik ang loob ng bulwagan. Matapos sabihin ito ni Malupiton, ang lahat ng nasa paligid ay nagkatinginan. Maya-maya pa ay umugong ang mga bulungan. Malupiton, hindi mo dapat sinasagot ang Lakan ng ganito. Ipakita mo respeto sa kanyang pasya. Nire-respeto ko naman po ang pasya niya. Pero po, ang sinabi niya kanina ay tuturuan lamang kami sa paghawak ng mga sandatang ginagamit sa pangangaso. Hindi ko po alam, nasasanayin pala kami para sa karahasan. Hindi lang sa hayop, kundi posibleng sa mga tao. Kayo po ba? Ayos lang po ba sa inyo na malalagyan ng dugo ang kamay ng inyong mga anak? Ang ugong sa bulwagan ay mas lalo pang lumakas at hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang sinabi ng ilan na wala siyang modong bata. Tanggap niya ang bagay na yon. Alam niyang kahit kailan ay hindi magiging maganda ang tingin sa kanya ng kanyang mga katribo. Ang tensyon ay mas lalong tumaas. Ngunit ang Lakan ay nanatiling tahimik. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sinabi ko lang po kung ano nararamdaman ko. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit kailangan mong malaman na ginagawa ko to dahil yun ang alam kong tama. Sa ating tribo, may mga panganib na hindi pa nakikita ng mga katulad yung bata. Ikaw, kailangan mong makita yun para maintindihan mo kung bakit ito ang naging pasya ko. Ang kaalaman sa paghawak ng mga sandata ay hindi lamang para sa karahasan o sa pagpatay ng tao. Para ito sa pagliligtas at kaligtasan ng lahat. Pero ama, huwag kayong mag-alala. Ihahanda namin ang bawat isa sa inyo. Hindi naman namin kayo isasabak sa isang sitwasyon kung hindi pa kayo handa. Tumahimik si Malupiton. Sinubukan niyang intindihin ang sinasabi ng kanyang ama. Nanatili siyang tahimik hanggat hindi maliwanag sa kanya
ang lahat. Mga kasama, kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan natin silang gabayan at turuan ng tama. Siguraduhin natin na maiintindihan nila ang responsibilidad, nakaakibat ng kaalaman sa mga sandata. Pero, paano kung tulad ng inyong anak ay matakot din ang iba? Normal lang ang matakot. Lahat naman ng tao natatakot sa bago at hindi pa natin alam. Subukan lang natin. Mas marami ang mawawala kung sakaling dumating ang panganib. Kung hindi tayo handa, maaaring mawala sa atin ang ating tirahan. Mawawala ang mga pinagkukunan natin ng pagkain at buhay. Kaya mahalaga na matutunan niyong ipagtanggol ang inyong sarili at ang ating tribo. Mas lalong umugong ang ingay sa bulwagan. Naging sari-sari ang palitan nila ng kanilang mga paniniwala. May sumasang-ayon at meron din namang hindi. Ngunit kahit ganon, napansin ni Malupiton ang mata ng kanyang ama na punong-puno ng determinasyon. Kahit ibang-iba ang paraan ng pamamalakad nito sa kanyang lolo, alam niyang ibang walang nais ang lakan, kundi ang kabutihan ng lahat ng kanyang nasasakupan. Simula bukas, sisimulan na natin ang pagsasanay sa kanila. Nagpatuloy ang usap-usapan at sa huli, walang nagawa ang lahat kundi ang sumunod sa pasya ng kanilang lakan. Alam nilang matalino at may malasakit sa tribo ito, kaya kahit hindi lubos na naiintindihan ng lahat ang pasya, iginagalang nila ang kanyang utos. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong, nagsimula ng mag-uwian ang mga tao. Tahimik na ring pumasok si Malupiton sa kanilang tahanan. Mabigat ang pakiramdam niya. Hinubad niya ang kanyang suot na abay at nagpalit ng bago. Nang matapos niyang linisin ang katawan, ay nahiga na siya sa kanyang higaan. Nakatingala siya sa bubong at iniisip kung ano ang magagawa ng isang batang katulad niya kapag nagkaroon ng kaguluhan. Tila paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama at ang mga bulungan kanina. Maya-maya pa, nang hindi makuha ang antok, bumangon siya at naupo sa tapat ng bintana. Sa labas ay tinanaw niya ang maliwanag na buwan at mga bituin sa langit. Kita din niya ang malahiganting anino ng bundok halkon. Napangiti siya sa magandang tanawin na yon. Guminhawa ang pakiramdam niya. Pero ilang sandali pa, biglang napansin niya ang isang nilalang na gumagalaw sa may kakahuyan. Agad siyang natigilan. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang isang tamaraw. Nakilala niya ito dahil sa kakaibang gintong balahibo nito sa batok. Matagal niya itong pinagmasdan. Ano kaya ang sadya niya dito sa tribo? Bakit kaya siya nagpapakita sa akin? Hindi nagtagal, namangha siya nang makita na biglang nagliwanag ang mga sungay ng tamaraw. Kasabay nun, lumitaw ang isang napakagandang babae sa tabi. Nakalutang ito sa hangin. Maputi ang balat nito. Mahaba at maitim ang buhok na umaabot hanggang bewang at dahan-dahang umaalon sa bawat pag-ihip ng hangin. Ang kasuotan nito ay nagliliwanag dahil sa mga nakapalibot na mga alitaptap. Hala! May diwata! Pagkasabi nun, ay tila huminto ang lahat. Nakatingin lang siya sa dalawang nilalang. Ngunit maya-maya pa, ay naglaho ang babae na parang usok. At ang tamaraw naman ay tumalikod at naglakad pabalik sa gubat hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Nanatiling nakatitig ang bata sa gubat kahit wala na ang mga nilalang. Tama.
Hindi ako maaaring magkamali. Diwata nga yun. Nagpakita sa akin ng isang diwata. Kailangan malaman ito ni Ama. Pagkasabi nun, ay tumayo siya. Kakausapin na sana niya ang kanyang ama, pero bigla siyang natigilan nang maalala ang kwento ng lolo niya tungkol sa alamat ng isang tamaraw na inaalagaan ng isang diwata ng kagubatan. Ayon sa kwento, taglay ng hayop na ito ang isang makapangyarihang mutya na nagbibigay ng pambihirang kapangyarihan sa sino mang makakakuha nito. Ngunit bago makuha ang mutya, kailangan munang mamatay ng hayop. Wala siyang matandaan na panganib na nabanggit ang kanyang lolo tungkol dito. Ngunit malinaw sa kanya na isang biyaya ang pagpapakita sa kanya ng diwata. Sa kabila nito, ipinilig niya ang ulo niya dahil hindi naman siya naghahangad ng kapangyarihan at lalong ayaw niyang magkaroon nito dahil takot siyang magamit niya ito sa kasamaan. Ang tahimik na pamumuhay ay sapat na para sa kanya. Bumalik siya sa bintana at marahang isinara ito, pero biglang nagulat nang marinig ang kanyang ama sa kanyang likod. Bakit hindi ka pa natutulog, malupiton? Wala po, Ama. Tinitignan ko lang po ang kalangitan. Maganda ang gabi. Malinaw ang buwan at tahimik ang kagubatan. Pero dapat ay nagpapahinga ka na. Maaga pa ang pagsasanay bukas. Opo, Ama. Pasensya na po. Sandali. Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin ang tungkol sa pasya ko? O baka may iba kang iniisip? Hindi po, Ama. Ayos na po ako. O sige. Pero tandaan mo, anak. Ano mang iniisip o nararamdaman mo, maaari mong sabihin sa akin, ha? Huwag kang maglilihim sa akin, anak. Handa akong makinig sa'yo. Opo, Ama. Tatandaan ko po ang inyong sinabi. Matapos yun, tinapik siya ng lakan sa balikat at lumabas na ng silid. Humiga na rin siya pagkaraan ng ilang sandali at ipinikit ang kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang makatulog, nanatili sa isip niya ang liwanag ng sungay ng tamaraw at ang anyo ng diwata. Ilang oras ang nagdaan, biglang may humawak sa kanyang pisngi. Malamig ang kamay at madiin. Bigla siyang napabalikwas at bumungad sa kanya ang malapad na ngiti ng kaibigan niyang si Balong. Tululaway ka pa! Bumangon ka na nga dyan! Ano ba? Ikaw naman, oh. Bakit ka ba nandito, Balong? Natutulog pa yung tao eh. Nangiistorbo ka. Anong istorbo sinasabi mo? Hoy, Balupiton! Alam mo bang kaya ako nandito ay dahil inutusan ako ng lakan, nagisingin ka na dahil malapit na magsimula ang pagsasanay. Kaya bilisan mo, bumangon ka na dyan. Bago pa ang mismong lakan ang gigising sa'yo. Bahala ka. Pagagalitan ka na naman nun. Napabuntong hininga ang bata at umupo sa higaan. Oo na, sandali lang. Mabilis siyang naganda, naghilamos, nag-ayos ng buhok at nagpalit ng malinis na abay o bahag na gawa sa balat ng puno. Bilis na, ang bagal-bagal mo talaga kumilos kahit kailan. Oo na, tapos na. Mabilis silang lumabas ng bahay at tumakbo patungo sa maluwag na bakuran sa gitna ng nayon, kung saan nakita na nilang nakahanda ang mga pana at sibat at mga target na yari sa puno ng saging. Naroon na rin ang iba pang mga kabataan. Abala na sila sa pag-aayos ng kanilang mga kagamitan. Ang mga matatandang mandirigma na magtuturo sa kanila ay nakapwesto na din sa may harapan. Mga anak ng ating tribo, ngayon
ay sisimulan natin ang inyong pagsasanay. Handa na ba kayo? Agad na sumagot ang mga bata. Nakahanda na sila. Agad na sinimulan na ang unang bahagi ng pagsasanay. Tinuruan sila sa paggamit ng pana. Maingat na ipinakita ng isa sa matatanda ang wastong posisyon ng katawan at kamay. Ikaw na, Malupiton, ang unang sumubok. Ha? Ako po? Pero... Sige na, Malupiton. Kaya mo yan. Anak ka ng lakan, kaya alam kong kayang-kaya mo yan. Sinubukan nga ni Malupiton. Ngunit sa unang subok, bigla siyang natumba sa unang hila ng bagting dahil sobrang higpit ng pagkakahila niya. Natawa ang ilan at napailing naman ang ibang matatanda. Agad namang lumapit si Balong para damayan ang kanyang kaibigan. Ayos lang yan. Unang subok mo pa lang naman eh. Sumunod na ang ilang bata. May ilan na nakakatama naman sa target, pero mas marami ang katulad ni Malupiton na hindi maayos na nagamit ang pana at palaso. Ngunit nang si Balong na ang tumira, natamaan niya ang mga target. Mabilis na humanga ang iba dahil sa husay niya sa paghawak at pag-asinta, lalo na't 3 beses niyang nasapul ang gitna ng target. Sa kabilang banda, ilang ulit pang nagkamali ang anak ng lakan. Minsan ay sobrang baba, minsan naman ay sobrang taas ang tama. Ngunit hindi siya sumuko, maski ilang beses siyang palihim na pagtawanan ng mga naroon. Nang matapos ang pagsasanay, nilapitan niya si Balong at binati. Grabe ka! Ang galing mo, Balong! Hangang-hanga ako sa'yo. Salamat ah, pero kaya mo din yun. Mag-ensayo ka lang na mabuti. Sana nga. Pero, tanong lang, paano kang natuto nun? Tinuruan ka ba ng kuya mo o kaya ng tatay mo? Hindi ah, sariling sikap ko lang yun. Talaga? Ang galing mo naman pala talaga kung ganun. Siguro, kahit nakapikit ka, kaya mo pa rin tamaan ng target eh. Naku, wag na nating subukan at baka mamaya niyan ibang tamaan ko. Magkasabay silang natawa habang ngumunguya ng kamote. Pagkatapos magmerienda, muling bumalik ang lahat sa kanilang pwesto. Muli nilang sinimulan ang pagsasanay at sa pagkakataong yun ay susubukan naman nilang gamitin ang sibat. Muling ipinakita ng mga nakatatanda ang tamang paraan ng paghawak at paghagis. Si Balong, tulad kanina, ay mabilis na nakakakuha ng tamang distansya at direksyon. Sa unang hagis pa lang niya, tumama na kagad ang sibat sa gitna ng target o bullseye. At si Malupiton naman sa unang hagis ay hindi man lang umabot ang sibat sa kanyang target. Dahilan para tumawa ang ilan. Pero hindi pa rin siya sumuko. Muli niyang sinubukan pero hindi pa rin niya nagawa ang dapat na gawin. Hindi siya tumigil hanggang sa panghuling pagkakataon. Bago matapos ang araw, tumama rin ang sibat niya sa gilid ng target at masaya na siya sa nagawa niyang yun. Ngumiti si Balong at tinapik siya sa balikat. O diba? Sabi ko na sa'yo, kaya mo rin eh. Salamat. Salamat, kaibigan. Ang unang araw ng pagsasanay ay nagtapos sa isang maayos na paraan. Kahit hindi kasing galing ni Balong, ramdam na ramdam ni Malupiton ang pag-unlad at tiwala sa sarili. At sa pagtatapos ng araw, naglakad silang pabalik sa kanilang mga bahay. Lahat ng mga kabataan may ngiti sa labi, kahit pagod. Lumipas ang 3 araw. Patuloy pa rin
na nagsasanay ang mga bata. Muli ay nagkatipon sila sa lugar na kanilang pinag-eensayuhan. Ang mga nakatatanda at mga tagapagsanay ay nakahanay na sa unahan at parang may mahalagang sasabihin. Ngayong araw ay magkakaroon ng isang paligsahan. Kayo ay magpares-pares at mga ngaso. Ang pwede lang ninyong hulihing hayop ay ang mga nakakain natin. Ito lang ang pwede. Baboy ramo, kuneho, ibon, at iba pa. Iwasan niyong hulihin ang mga hayop na binabantayan at inaalagaan ng ating tribo. At kapag nakahuli na kayo, iuwi niyo dito. At ang may pinakamalaki at pinakaangkop na huli, siya ang tatanghaling panalo. Nagbulungan ang mga bata, halatang sabik at kabado sa magiging gawain. Nang mag-anunsyo na ang mga pares, sina Malupiton at Balong ang natawag na magiging magkapareha. Ang swerte mo naman, Malupiton. Sigurado mananalo na tayo kasi ako ang partner mo eh. Oo nga. Swerte nga ako sa'yo. Bahagyang ngumiti na lang ang bata. Sanay na siya sa kayabangan ng kanyang kaibigan. Muli niyang itinuon ang pansin sa mga sinasabi pa ng kanilang tagapagsanay. Makinig kayo! Huwag kayong lalayo sa loob ng ating nasasakupang gubat. May mga bahagi na mapanganib at bawal puntahan. Tandaan nyo, sundin nyo ang mga patakaran para maiwasan ang disgrasya. Maliwanag ba? Opo, maliwanag na maliwanag! Agad na nagsimula ang bawat pares. Naglakad na sila patungo sa kani-kanilang napiling bahagi ng gubat. Si Malupiton at Balong ay naglakad papunta sa kanlurang bahagi. Nang naroon na sila, ay agad na nagpaikot-ikot si Balong at naghanap ng hayop. Ngunit ni isang kuneho o ibon ay wala siyang nakita. Pabihira naman yan oh. Ano ba ito napuntahan natin? Wala man lang kahit maliit na hayop. Sayang lang ang oras natin dito. Wala tayong mahuhuli. Maghintay pa tayo ng kahit konti lang, Balong. Ganun naman talaga kapag nangangaso, di ba? Kailangan, matyaga ka. Hindi natin kailangan magtyaga dito, Malupiton. Tignan mo ang tahimik ng lugar. Alam mo, mas maganda kung lalayo tayo ng konti. Baka sa banda ron ay may makita na tayong hayop. Hindi pwede, Balong. Di ba sabi nila dito lang tayo sa loob ng nasasakupan natin? Baka mapahamak tayo kung lalayo tayo. Hindi yan. Bakit? Malalaman ba nila? Hindi, pero nasa panuntunan ng paligsahan na hindi tayo dapat lumayo, di ba? Kung lalabas tayo, pandaraya na ang tawag dun. Naku, ang dami mo pa sinasabi. Halika na. Huwag, Balong. Alam ko na. Natatakot ka, no? Kung natatakot ka, dito ka na lang. Ako, lalayo na. Hindi na napigilan ni Malupiton ang kanyang kaibigan. Naglakad na palayo si Balong. Napabuntong hininga na lamang ang bata at kahit labag sa loob niya, sumunod na rin siya. Ilang minuto pa lang silang naglalakad ay biglang may narinig na silang kaluskos sa may gawing unahan. At mula sa likod ng mga puno, may lumabas na baboy ramo. Ayun! Nakikita mo ba ang nakikita ko? Meron na tayo may uuwi! Ayos! Bago pa siya masaway ni Malupiton, ay mabilis nang tumakbo si Balong palapit sa hayop. Muli niyang hinawakan ito, pero hindi siya ulit pinakinggan. Tumakbo ang baboy ramo nang makitang may papalapit sa kanya. Hinabol ito ni Balong. Hintay! Sandali lang, Balong! Ngunit naging mabilis palalo ang takbo ni Balong hanggang sa tuluyan na itong naglao sa kanyang paningin. Binilisan na rin niya ang pagtakbo habang patuloy na isinisigaw ang pangalan ng kanyang kaibigan.
hanggang sa isang malakas na sigaw at ungol ang kanyang narinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Sinundan niya ang boses at natagpuan niya ang kaibigan na nakabitin sa gilid ng isang matarik na bangin. Sa itaas nito, nakatayo ang mabagsik na baboy ramo, handang sumalakay. Halos mawalan ng kulay ang muka ni Balong dahil sa labis na takot. Sandali lang, Balong! Huwag kang bibitiw! Agad na pumwesto si Malupiton at iniumang ang kanyang sibat. Sinubukan niyang bugawin ang baboy ramo pero bigla siya nitong sinugod. Mabilis na umatras at umiwas ang bata. Saka muling pumwesto para makahanap ng tamang tiyempo. Muli itong sumalakay at sa pagkakataong yun, isinangga niya ang sibat sa katawan upang mapigilan ang baboy ramo na siya ay kagatin. Pinag-igi niyang mabuti ang kanyang mga galaw dahil alam niyang sa isang maling kilos ay maaari siyang mapahamak. Itinulak niya ng buong lakas ang baboy ramo at mabilis na ibinato ang sibat. Tinamaan sa tagiliran ang baboy ramo. Isang malakas na igik ang narinig bago bumagsak ang baboy ramo. Pagkatapos nun, ay mabilis siyang lumapit sa gilid ng bangin at inabot ang kamay ng kaibigan. Balong! Abutin mo ang kamay ko! Dalian mo! Agad na hinawakan ni Balong ang kanyang mga kamay at si Malupito naman, buong lakas niyang hinila ang kaibigan paitaas. Pareho silang hingal na hingal, pero masaya silang parehas dahil ligtas na si Balong sa tiyak na kamatayan. Nagpahinga sila saglit sa ilalim ng isang puno. Salamat kaibigan ha. Iniligtas mo ako. Utang ko sa iyo ngayon ang buhay ko. Kung hindi ka dumating, baka wala na ako ngayon. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Pero ang galing mo, Malupito na. Ikaw talaga ang tunay na panalo ngayon. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi mo kailangan magbayad sa akin. Basta sa susunod, huwag nang matigas ang ulo mo. Makikinig ka palagi sa mga paalala. Oo na. Ay, akala ko talaga katapusan ko na kanina. Napakabangis pala talaga ng baboy ramo. Natakot din ako eh. Hindi pala talaga madali ang mga suno. Kaya nga eh. Teka, paano mo nga pala napatay yung baboy ramo? Saan mo tinamaan yan? Sa tagiliran, tinamaan siya ng binato kong sibat. Wow, ang galing ah! At talagang nasapul mo. Napakatapang mo rin naman pala eh. Eh ako, halos mamatay na sa takot nung bigla siyang humarap at lumusob sa akin. Nakakatakot naman talaga siya eh. Pero naawa din ako sa kanya. Napatay ko siya. Ayoko sana, Balong. Kasi... Ano ka ba? Huwag ka ba konsensya no? Bahagi yan ng paligsahan. Ang pumatay ng hayop. Yun na nga eh. Para ito sa paligsahan. At hindi sa natural na pangangaso para sa pagkain. Manito, hindi dapat natin pinaglalaroan ng mga hayop, sabi ni Lolo. Eh pero kakainin din naman to, di ba? Hindi naman masasayang eh. Oo nga, pero iba pa rin ang dahilan. Kung para sa pangangailangan, tama lang. Pero kung para lang sa pangpaligsahan, hindi ako komportable. Baka magalit ang mga diwatang nagbabantay dito sa gubat. Alam mo, minsan masyado ka seryoso. Pero naiintindihan ko naman yung punto mo. Yun nga lang, anong gagawin natin? Kailangan natin sumunod sa kanila eh. Dahil kung hindi tayo papasa at hindi tayo mananalo. Ewan ko sa'yo. Puro panalo na sa utak mo. Tara na nga. Teka lang, may sasabihin pa ako eh. Ano ba sasabihin mo? Salamat ha kasi hindi na lang buhay ang utang ko sa'yo. Kundi dahil sa'yo, wala tayong may uuwing huli ngayon. Huli nating dalawa yan. Pinagtulungan natin. Kaya pareho tayong may ambag. Hindi. Ikaw talaga ang gumawa ng lahat ng hirap, Malupiton.
Wala akong ambag. Ako pa nga ang muntik ng gumawa ng problema dahil sa katigasan ng ulo ko. Kaya naman, pagdating natin dun, sasabihin ko sa lahat na magaling ka din. Ay hindi, sasabihin ko sa kanila na ikaw talaga ang pinakamagaling. Hayaan mo na nga yun kung ano-ano pa sinasabi mo eh. Mabuti pa, tara na, umuwi na tayo. O sige na, buhatin na natin itong baboy mo. O sige, partner. Binuhat nila ang baboy, pero sobrang nahirapan sila. Grabe, ang bigat naman ito. Parang mababali ang likod ko. Mabuti pa maghanap tayo ng matibay na kawayan para magawa natin siyang pasanin ng mas madali. Agad silang naghanap sa paligid at nakakita ng dalawang mahahabang kawayan sa gilid ng gubat. Pinutol nila ito at ikinrus sa ilalim ng baboy ramo sa katinalian ng matibay na hibla ng yantok para hindi mahulog ang huli. Pagkatapos, sabay nilang ipinatong sa kanilang mga balikat ang dalawang dulo ng kawayan. Ano ba yan? Mabigat pa rin eh. Mas mabigat kung buhatin natin na walang ganito, di ba? Kaya tiisin mo na lang. Habang naglalakad pabalik, madalas silang tumigil para magpahinga. Pawis na pawis at hingal na hingal sila. Nang marating nila ang komunidad, napansin nilang lahat ang iba pa nilang mga kasama ay naroon na at lahat sila ay may dalang mga huli, mga ibon, huneho at maliliit na isda. Nagkukumpulan sila, kasama ang ilang matatanda. Abala sa pagtingin sa nahuli ng bawat grupo. Ngunit pagpasok nila sa sentro, agad na napatigil ang lahat. Halos sabay-sabay na napatingin ang mga tao sa kanila nang makita ang dala nila na malaking baboy ramo. Aba, mukhang nakahuli kayo ng malaking baboy ramo ah. Ang galing niyo naman. Mabilis na lumapit ang ilang tagasanay. Natuwa sila sa huli ng dalawa, pero si Balong lang ang kanilang binati. Magaling, Balong. Ikaw na talaga. Maging ang matandang balian ay sinabing alam niyang si Balong talaga ang mananalo dahil ito talaga ang tunay na mahusay at pinakamagaling sa lahat ng mga batang naroroon. Ngumiti si Balong, halatang sarap na sarap sa mga papuri. Hinugot niya mula sa katawan ng baboy ramo ang sibat at itinayo yun na parabang siya mismo ang nakasibat sa hayop. Tuwang-tuwa ang lahat at lalong humanga sa kanya. Samantala, nakatayo lang sa gilid si Malupiton, tahimik na nagmamasid. Nasaktan siya na hindi sinabi ng kaibigan ang totoong nangyari. Ngunit pinili niyang manahimik at kinimkim na lang ang nararamdaman. Salamat po sa mga papuri. Talagang pinaghirapan namin to. Narinig ni Malupiton ang salitang namin, pero malinaw sa kanya na ang buong atensyon ay para lamang kay Balong. Maging ang ibang kabataan ay lumapit sa kanyang kaibigan para tanungin kung paano niya nagawang patayin ang baboy ramo. Yan ang tularan nyo. Si Balong, ang tunay na halimbawa ng pagiging isang mahusay na mangangaso. Sa pagkakataong yun, nawala na ng tuluyan sa eksena si Malupiton. Walang bumati sa kanya. Wala man lang nagtangkang magtanong kung ano ang naiambag niya. Kaya naman, habang nagdiriwang ang lahat, ay mabigat ang kanyang dibdib. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang manahimik at umalis ng dahan-dahan patungo sa kanilang bahay. Hindi siya galit na si Balong ang pinupuri ng lahat. Ang masakit para sa kanya ay ang hindi pagsasabi nito ng katotohanan. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang katahimikan. Umupo siya sa harap ng kanilang maliit na mesa at uminom ng tubig. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan, muling bumalik ang eksena sa bangin
ang takot sa muka ng kaibigan niyang si Balong at ang baboy ramong sumalakay sa kanya. Napangiti siya nang maalala niya kung paano niya ibinuhos ang kanyang lakas para mailigtas lamang ang kaibigan. Para kay Malupiton, yun na ang gantimpala, ang malaman na sa oras ng panganib, nagawa niyang kumilos para sa kapakanan ng iba. Humiga siya sa banig. Unti-unti ay nadala na siya ng antok, pero bigla siyang naalimpungatan. Pagkaraan ng ilang oras, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon at sinilip kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. May mga lalaking hindi niya kilala, nakasuot ng kakaibang damit. Ang ilan sa kanila ay may hawak na mga baril. May mga nakita siyang nakakalat na mga bangkay ng kanyang kasamahan. Hindi! Ano to? Anong nangyayari? Agad siyang napaluhod nang biglang may lalaking dumaan sa tapat ng kanyang bintana. Isang matangkad na lalaki na may mahahabang buhok at matatalim na mga mata. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib dahil sa takot at nerbiyos. Mabuti na lang, dumiretso ang lalaki at hindi siya napansin. Ngunit biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Malupiton! Kailangan na natin umalis ngayon! Bilisan mo! Ano? Aalis? Bakit? Ano ba nangyayari, Balong? Mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan na nating umalis. Sandali lang. Sino ba kasi sila? Hindi ko alam kung sino, pero bigla na lamang sila sumugod dito. May dala silang kakaibang sibat na kayang pumatay kahit malayo. Wala silang pakundangan. Balak nila sakupin ang ating komunidad. Pero hindi natin pwedeng iwanan ng mga katribo natin. Mali ka. Kailangan na talaga natin makaalis ngayon din. Dahil kung di tayo aalis dito at mahuhuli tayong lahat, wala nang babalik para lumaban. Wala nang magliligtas sa ating mga kasamahan. Panay ang iling ni Malupiton. Hindi niya matanggap na iiwan ang kanyang ama at mga katribo. Ngunit mariing hinawakan ni Balong ang kanyang balikat at tumingin sa kanya ng diretso. Maniwala ka sa akin. Kung gusto mo silang iligtas, sumama ka sa akin. Sa wakas, napapayag si Malupiton. Bagaman mabigat sa kanyang puso na iwan ang kanyang mga kasamahan, kinuha niya ang kanyang sibat at ilang gamit na kaya niyang dalhin. Lumabas sila sa likurang bahagi ng bahay at nagmasid sa paligid. Nag-ingat upang hindi mahuli. Tahimik silang gumalaw, nakaluhod at bahagyang nakayuko. May mga naririnig pa rin silang putukan ng mga sigaw. Ilang beses silang napahinto kapag napapansin nilang may armadong lalaki sa malapit. Nagtatago sila sa mga likod ng mga puno o sa mga makakapal na damo. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, nakarating sila sa may gilid ng kagubatan. Tumigil sila saglit para mapakinggan kung meron bang humahabol sa kanila. Mukhang ligtas tayo dito, pero kailangan pa rin nating makahanap na mapagtataguan. Saan tayo makakahanap nun? Yun ang di ko alam. Baka pwede naman mag-isip ka din. Hindi yung puro ako lang. Puro ikaw. Hindi ba yun naman ang gusto mo, yung puro ikaw? Bakit ka nagre-reklamo ngayon? Panindigan mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Ano? Bakit ganyan ka magsalita? Tungkol ba to kanina? Oo, Balong. Tungkol to kanina. At tungkol to sa laging nangyayari na pabida ka. Alam mo bang hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa mo kanina? Bakit mo hinayaan na isipin ng lahat na ikaw ang nakapatay sa baboy mo? Alam mo naman kung sino ang tunay na nakapatay sa kanya, di ba? Aba, galit ka pala. Bakit di ka nagsalita kanina? Di sana, ipinagsigawan mo na ikaw ang nakahuli. Mas madali yun, kaysa ako magpaliwanag ng lahat, di ba? At sa palagay mo ba, kapag ginawa ko yun, maniniwala sila sa akin? Problema mo na yun. Saka, meron din naman akong ambag dun. Kung hindi kita tinulungan na maiuwi ang baboy mo,
Malalaman ba nila na nakahuli ka? Hindi yun ang punto ko. Hindi mo sinabi ang totoo eh. Pinabayaan mo silang purihin ka ng purihin. Kahit na ikaw mismo, alam mong hindi ikaw ang gumawa nun. Puro ka naman reklamo. Eh kung ikaw kaya ang nasa kalagayan ko, matutuwa ka ba? Sana man lang, binanggit mo ang pangalan ko. Sana man lang, sinabi mo ang katotohanan. Utang na loob naman, malupiton. Ano ba? Tama lang naman na sa akin ang lahat ng papuri eh. Bakit ka mo? Kasi nakasandal ka lang naman sa anino ko. Kung wala ako, wala kang tapang, mahina ka. Anak ka nga ng lakan, pero wala kang silbi. Totoo ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hindi ka pwedeng maging sunod na lakan. Kupal ka ba? Ganun pala ang tingin mo sa akin, Balong. Akala ko pa naman kaibigan kita. Pero matagal ka na palang may kinikimkim sa akin. Hindi ba totoo naman? Tignan mo na lang ang sarili mo nga. Ako ang totoong nagdadala sa'yo. Ako ang matapang. Kung wala ako, kikilos ka ba? Kung wala ako, lalabang ka ba? Mas malakas ako kaysa sa'yo. Eh ikaw, ano ka? Anak ka lang ng lakan. Anak lang. Anino ka lamang ng tatay mo. Oo, anak lang ako ng lakan. Oo, hindi ako kasing lakas at mas lalong hindi mo ako kasing yabang. Pero kahit kailan, Balong, hindi kita pinag-isipan ng masama. Kahit kailan, hindi ako nagmalaki sa'yo. Tinuring kitang kapatid, Balong. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang una kong iniisip. O ano? Ako na ngayon ang masama. Bakit? Nagsabi lang naman ako ng totoo ah. Masakit bang marinig ang katotohanan na wala ka naman talaga silbi? Wala silbi? Hindi ba't bunti ka nang mamatay sa bangin kung di ako dumating? Natigilan si Balong. Hindi agad siya nakapagsalita at tila napahiya. Pero imbis na magpakumbaba, pinilit pa rin niyang panindigan ang kanyang kayabangan. Nagpasalamat naman ako ah. Saka ano bang ipinuputok ng butchi mo? Eh sinabi ko ba sa'yong iligtas mo ko? Anong sabi mo? Ang sabi ko, quit sa tayo. Iniligtas na kita sa kamay ng mga dayo, kaya wala na akong utang na loob sa'yo. At kung sa akin man napunta ang lahat ng papuri, at kung ako man ang naging bida sa mata ng lahat, wala ka na magagawa doon. Kasi alam naman ng lahat na ako talaga ang magaling. Oo, ikaw na ang magaling. Ikaw na ang palaging bida. Pero sa sarili mo, alam mo kung ano ang totoo. Nagkatitigan silang dalawa. Mas lalong tumaas ang tensyon. Sa huli, tumalikod si Balong. Maghiwalay na tayo. Magmula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Magkanya-kanya na tayo ng landas. Naglakad na palayo si Balong at hindi na siya pinigilan pa ni Malupiton. Samantala siya naman ay naglakad na rin. Walang katiyakan kung saan siya patungo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil na rin sa lungkot. Habang lumalayo, napansin niya ang mga kalalakihang hindi niya kilala. Ang kanilang mga kasuotan ay kapareho ng mga taong sumalakay sa kanilang tribo. Nagtago siya sa likod ng puno at pinagmasdan niya ang ginagawa ng mga ito. Namumutol sila ng mga punong kahoy. Marami na silang nasisira, mga malalaki at maliliit na puno. Wala silang pakundangan sa pagsira sa kalikasan. Para bang wala silang pakialam kung may mawawasak na tirahan ng mga ibon, hayop o kahit anong nilalang sa gubat. Maya-maya pa ay biglang may nagsalita. Sinabi nitong ang lugar na kanilang napili ay isang perpektong lugar para gawin nilang taguan. At doon ang gagawin nilang pugad. Napakuyom ang kamao ni Malupiton. Galit siya sa mga ito pero pinili niyang manatiling nakatago. Ayaw niya na magpadalos-dalos at mahuli ng mga dayo. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, biglang may lumapit sa kanyang tabi. Nakita niya ang tamaraw na ilang beses na ring nagpakita sa kanya. Nakatitig ito sa kanya at tila ba may gustong sabihin. Ikaw? Bakit?
May kailangan ka ba? Tumango ng ilang beses ang Tamaraw at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad palayo. Panay ang lingon nun, para bang inaanyayahan siyang sumunod. Nagdadalawang isip ang batang si Malupiton. Ngunit sa bandang huli ay pinili niyang magtiwala. Sinundan niya ito. Ilang sandali pa ay napansin niya ang daang kanilang tinatahak. Papunta ito sa direksyon ng Kuwebang Bato. At huminto sa harap ng Kuwebang Bato ang Tamaraw at itinutulak siya papasok sa loob ng kuweba. Teka, sandali lang. Teka, dito mo ba ako gustong magtago, Tamaraw? Muli siyang itinulak ng hayop gamit ang ulo nito. Naunawaan na talaga ni Malupiton na pinapapasok siya nito sa kuweba. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, nakarinig siya ng mga yabag at sigaw. May mga taong tumatakbo, para bang may hinahabol. Kaya naman, binilisan niya ang kanyang kilos at pumasok na siya sa loob. Grabe, sobrang dilim naman dito. Wala na akong makita. Marahan siyang kumilos. Ayaw niyang makaapak ni isang libingan sa loob. Patawad po. Tabi-tabi po. Patawad kung pumasok po ako dito nang walang pahintulot. Huwag po sana kayong magagalit sa akin, ha? Patawad po talaga. Paulit-ulit niyang sambit sa kanilang mga ninuno na nakalibing doon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang dulo ng kuweba. Doon siya umupo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at patuloy na umusal ng mahinang dasal para sa mga yumao. Maya-maya pa ay biglang may narinig siyang malakas na putok. Doon mismo sa labas ng kuweba, tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya makagawa ng kahit na anumang ingay. Sa mga sandaling yon, narinig niya ang tinig ni Guwahon, ang kanilang tagapagsanay. Nakikiusap ako! Huwag kayong pumasok dyan! Sagrado ang lugar na yan! Libingan niya ng aming mga kasama! Pakiramdam ni Malupiton ay may pumasok at sandaling sumilip. Patuloy sa pagsigaw-sigawahon. Pagkatapos nun ay parang may binubugbog dahil sa mga tunog at daing na nanggagaling sa labas. Narinig din niyang nagmamakaawa ng labis sigawahon. Huwag! Nakikiusap ako! Huwag! Huwag kayong manakit na mga alaga naming hayop! Huwag sila! Tama na! Ilang sandali pa, narinig naman niya ang isang malakas na putok at pagkatapos nun, biglang naghari ang katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, nang maramdaman niyang wala ng tao sa labas, dahan-dahan siyang lumabas ng kuweba. Ngunit isang masakit na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang Tamaraw, nakahandusay, duguan at may tama ng baril sa katawan. Naghihingalo na ito. Mabilis niya itong nilapitan. Diyos ko! Tamaraw! Sinaktan ka nila. Wala silang awa. Masahol pa sila sa hayop. Umungol ang Tamaraw. Paunti-unti na lang ang paghinga nito. Huwag kang susuko, Tamaraw. Sandali lang. Hahanap lang ako ng gamot para sa'yo. Gagamutin kita. Sandali lang. Huwag kang mamamatay. Naghanap siya ng halamang gamot sa paligid. Piniga niya ang daon at sinubukan itong ipatak sa sugat ng hayop. Ngunit alam niya na hindi sapat yun. Ang dugo ay patuloy pa rin na dumadaloy. Patawad, Tamaraw. Iniligtas mo ako. Pero ako wala akong nagawa para sa'yo. Patawad talaga. Umiyak siya nang makitang nawalan na ng hininga ang Tamaraw.
Ngunit bago pa siya lamunin ng matinding lungkot, biglang lumiwanag ang paligid. Sa harapan niya, lumitaw ang isang diwata. Malupiton, dumating na ang oras. Ihanda mo ang iyong sarili, sapagkat narito na ang araw na itinakda. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng iyong mga katribo. Paanong... Hindi ikaw ang pumili ng iyong kapalaran, Malupiton. Ang aking alaga, ang Tamaraw, ang siyang nagpasya. Sa kanyang pagpanaw, nais niyang ipamana sa iyo ang mutyang matagal na niyang iniingatan. Isang kapangyarihan na magagamit mo upang ipagtanggol ang iyong mga kababayan laban sa mga mananakop. Teka, ako po? Bakit po ako? Mahina po ako, hindi magaling. Si Balong, hindi ba't siya ang dapat dahil magaling siya, malakas at saka matapang? Umiling ang diwata at marahang lumapit sa kanya. Hindi lakas o tapang ang sukatan ng tunay na mandirigma, kundi ang pusong handang magsakripisyo kahit walang kapalit. At ikaw yun, Malupiton, hindi siya. Talaga po? Makinig ka sa akin. Kumuha ka ng sisidlan at sahurin mo ang kanyang dugo. Ipahid mo ito sa iyong katawan at ikaw ay hindi tatablan ng mga bala o tabak ng kaaway. At ito ang kanyang sungay. Kunin mo. Ito ang iyong magiging sandata. Sa iyong kamay, ito'y magiging kasing talim ng anumang armas na gawa ng tao. Ang sungay na ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang wasakin ang iyong mga kalaban. Ang mutya ng Tamaraw? Kung ganun, ay totoo nga ang kwento ni Lolo tungkol sa alamat. Ngumiti ang diwata sa kanya, pero maya-maya pa ay bigla ring sumeryoso at tinitigan siya. Makinig kang mabuti, Malupiton. Ang dugo at sungay ng Tamaraw ay hindi lang isang biyaya. Ito rin ay maaaring maging sumpa kung gagamitin mo sa kasamaan. Kapag ginamit mo ito sa pansariling kagustuhan, ikaw ay lalamunin ng taglay nitong kapangyarihan. Pero dahil alam kong mabuti kang bata, tanggapin mo ang biyaya na galing sa aking pinakamamahal na alaga. Kung yan po ang hiling niyo, mahal na diwata, tinatanggap ko po. Kung ganon, ipinagkakaloob ko na sa iyo ang kapangyarihan. Pagsilbihan mo at ipagtanggol ang iyong tribo. Ipaglaban mo ang kanilang buhay, ang inyong mga lupa, at ang inyong kinabukasan. Lumakad na palayo ang mahiwagan diwata. Ilang sandali pa, nakita niya mismo sa kanyang mga mata ang pagbangon ng kaluluwa ng Tamaraw. Sumunod ito at sumabay sa diwata. Bago sila tuluyang naglao, tumango ang Tamaraw na tila nagpapaalam sa kanya. Biglang sumabog ang liwanag sa harap niya at naglaho na ang liwanag. Naiwang mag-isa si Malupiton. Huminga siya ng malalim, pero sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Masaya siya na siya ang pinili upang maging tagapagtanggol ng kanilang tribo. Alam niya sa sarili niya na mula sa araw na yon ay hindi na siya magiging anino lang ng iba. Hindi na siya ang batang tahimik lang. Hindi na siya mahina at hindi na siya tatawaging anak lang ng lakan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na yayakapin niya ang lahat ng tungkuling nakaatang sa kanya at ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ay gagamitin niya hindi para sa sarili kundi para sa kanyang mga katribo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bangkay ng Tamaraw. Maingat niyang pinuno ng dugo ang kanyang sisidlan at pagkatapos
ay nagpahid siya sa kanyang buong katawan, mula ulo hanggang paa. Pagkaraan ay napatingin siya sa gilid ng kuweba. Doon niya nakita ang isang matulis na bato na ginagamit ng matatanda upang alisin ang laman sa buto ng yumao bago ilagak sa kuweba. Kinuha niya ito at siya niyang ginamit para kunin ang sungay ng dakilang tamaraw. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay at sinimulang ihiwalay ang sungay sa katawan. Patawad at maraming salamat, Tamaraw. Ang sakripisyo mo ay hindi masasayang. Pinapangako ko yan. Habang unti-unting nahihiwalay ito, may dumadaloy na init mula sa mismong sungay papasok sa kanyang kamay, at nang tuluyan niya itong makuha, sumiklab ang malamlam na liwanag mula rito, tanda ng kapangyarihang pumaloob sa kanya. Mutya ng dugo at sungay. Sa iyong biyaya, hindi ko hahayaang bumagsak ang aming tribo. Ipagtatanggol ko sila sa abot ng aking makakaya. Inilapit niya sa kanyang noo ang sungay, tanda ng kanyang lubos na paggalang. Saglit siyang nanahimik bago tumayo at itinago ang sungay sa kanyang likod. Itinali niya ito gamit ang baging. Nang matapos ay napansin niyang madilim na ang paligid. Oras na. Kailangan ko nang bumalik. Hindi na ako pwedeng magtagal dito. At baka mahuli na ako. Baka wala na akong abutan sa tribo namin. Naglakad na siya pauwi sa kanilang maliit na komunidad. Nang malapit na siya, may napansin siyang aninong gumagalaw sa hindi kalayuan. May nakatayo roon at sumisilip-silip sa direksyon ng kanyang lugar. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ilang sandali lang ay agad niya itong nakilala. Mabilis niya itong nilapitan at tinapik sa balikat. Balong! Nanlaki ang mga mata ni Balong. Muntik na siyang mapasigaw nang makita ang anyo ng batang tumapik sa kanya. Agad namang tinakpan ni Malupiton ang bibig ng kanyang kaibigan. Balong, huwag ka matakot! Ako to, si Malupiton! Ikaw? Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ipinagkaloob sa akin ng diwata ang mutya ng dugo at sungay ng tamaraw. Ano ka mo? Ano bang kalokohan yan, Malupiton? Maniwala ka sa akin, Balong. Hindi ako nagbibiro. Tara na, kalabanin na natin sila. Saglit na natahimik si Balong. Ibinaba nito ang tingin, saka ngumisi ng bahagya. Sandali lang. Bakit nga pala ako nakikipag-usap sa'yo? Hindi na pala tayo magkaibigan. Kanya-kanya na tayo, di ba? Medyo tumaas ang kilay ni Malupiton. Ngunit hindi na niya hinayaan na humaba pa ang usapan. Nilambing niya na kagad ito at bahagyang hinawakan sa balikat. Nagsalita siya ng may sinseridad. Alam ko, at handa akong tanggapin ang lahat ng galit mo. Pero ngayon, kailangan nating magkaisa. Kailangan nating kalimutan ang tampuhan natin, Balong. Kung hindi tayo magtutulungan, hindi natin maililigtas ang ating mga kasama. Kailangan nating maging magkakampi sa laban na to. Tumitig si Balong sa kanya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nitong niyakap si Malupiton ng maigpit. Patawad, Malupiton. Alam ko namang mali ako eh. Patawarin mo ako, kaibigan ha. Pinairal ko ang kayabangan ko at saka inggit. Pasensya ka na talaga. Pinisil ni Malupiton ang balikat ng kaibigan. Wala yun, Balong. Hindi tayo magkaaway. Simula ngayon, magkasangga na tayo dahil alam kong iisa lang ang gusto natin. Ang mailigtas, ang tribo natin. Oo, ililigtas natin sila. Panahon na para gamitin natin ang mga natutunan natin sa ating pagsasanay. Ano? Tara na? Tara! Naglakad na silang dalawa, papalapit sa kanilang nayon. Habang papalapit sila, napansin nila ang kakaibang tanawin.
Ang mga dayo ay tila abala at may pinaghahandaang pagtitipon. Sa gitna ay may mga nagsisigawan at nagtatawa ng mga lalaki. May mga nag-iinuman at may mga nagluluto sa malalaking kawali na parabang may piyesta. Nagmasid pa ang dalawa. Tignan mo! Nakatabi na lang doon ang mga sandata nila. Oo nga. Mabuti pa. Yun ang una nating kunin. Tsak, na mahihina sila kung wala sila sandata. Madali lang to. Ako nang bahala. Madali lang para sa akin yan. Sanay ako dyan. Sigurado ka? Kaya mo? Bawal magkamali ah. Yakang-yaka ko. Pagkatapos nun, ano pala ang plano? Ako ang makikipaglaban. Ako ang haharap sa kanila. Ano? Ikaw? Ako nga. At ikaw ang bahala sa mga armas. Kunin mo at itago. Mas madali natin silang mapapabagsak kung wala mga ito sa kanila. At isa pa, ikaw ang bahalang magpataka sa mga biyag ah. Unahin mo ang mga may kayang makipaglaban tulad ni Ama, ni Gawahon at ng ilan nating mandirigma. Napakagat ng labi si Balong. Noon niya lang nakita ang ganoong ningas sa mga mata ng kaibigan niyang si Malupiton. Matapang, walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon. Ibang-iba sa dating Malupiton. Kung ganun, ako nang bahala. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Nagkatinginan ang dalawa at parehong tumango. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang naging maingay ang pagdiriwang ng mga dayo. Maya-maya pa ay sinenyasan na siya ni Malupiton. Tumango si Balong. Gumapang siya papalapit. Dahan-dahan, tila isang ahas. Samantala, nanatiling nakamasid si Malupiton, handang sumaklolo anumang oras. Ang ilan sa mga dayo ay lasing na, nagtutulakan, nagtatawanan at nagsisigawan na. Kaya naman, hindi nila napansin ang ginagawang pagkilos ni Balong. Isa-isa niyang kinuha ang mga baril at isinilid sa dala niyang sako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagawa ito. Biglang may isang dayo ang dumaan malapit sa kubo. Natigilan si Balong, halos hindi makahinga. Ngunit sa kabutihang palad, dumaan lang ito. Umihi at muling bumalik sa kasiyahan. Nang makasiguro, mabilis na gumapang si Balong papalayo. Dala ang mga armas. Magaling, Balong! Nagawa mo! Sabi ko naman sa'yo yakang-yaka ko yun Agad nilang itinago ang mga armas. Tinabunan nila ito ng mga dahon. Oras na. Kapag sumugod ako, patakasin mo na mga kasama natin ha. Para may kasama tayong lalaban. Tumango si Balong. Seryosong nakatingin sa kanyang kaibigan. Sige, panahon na para ipakita natin kung sino talaga ang mga anak ng tribo. Humanda sila! O ano, Balong? Handa ka na? Handang-handa na, kaibigan! Sa mismong sandaling yon, lumabas mula sa kanyang pinagkukublian si Malupiton. Tumayo siya sa gitna at sumigaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Itinaas niya ang matalim na sungay ng Tamaraw. Lumayas kayo sa lupain namin! Mga sakim na dayo! Nung una ay nagulat ang mga ito nang makita ang anyo ni Malupiton. Ngunit di nagtagal ay bigla silang nagtawanan. May ilan pang nahulog sa kanilang mga upuan habang hawak ang kanilang mga tiyan. Mabilis na sumugod ang isa sa mga dayo. Dala ang kanyang tabak. Inundayan niya ng saksak si Malupiton. Ngunit para lang itong bumangga sa matigas na bato. Walang anumang bakas ng sugat sa katawan. Ang bata, agad na inihampas niya ang sungay ng Tamaraw sa tagiliran ng kanyang kalaban at sa isang tira, bumagsak ito ng pasadsad sa lupa at nawalan ng malay.
Habang nagaganap yon, mabilis namang kumilos ang kaibigan niya na si Balong. Pumuslit siya sa kulungan kung saan nakatali si Lakan, si Gawawon at ang ilan pang mandirigma sa kanilang tribo. At sa isang iglap, kinalagan na niya ang lahat. Tuwang-tuwa ang lahat kay Balong sa pagkakaligtas niya sa mga ito. Ang galing mo! Mahusay ka talaga, Balong! Maaasahan ka talaga kahit kailan! Hangang-hanga na talaga ako sa'yo! Teka! Salamat! Pero hindi! Mali po! Hindi po ako ang dapat niyo pong hangaan! Ano? Teka! Ano bang ibig mong sabihin? Si Malupiton po! Siya po dapat kasi nandun siya ngayon at kinakalaban ng mag-isa ang mga dayo. Bilisan po natin! Kailangan po natin siyang tulungan! Baka mapahamak siya! Pagkatapos nun, napangiti si Gawahon kahit puno ng sugat ang kanyang katawan dahil sa pambubugbog sa kanya ng kanilang mga kalaban. Samantala, ay nagulat naman ang Lakan nang marinig ang sinabi ni Balong. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng kanyang anak ang humarap sa mga kalaban. Teka, tama ba narinig ko? Paanong nangyari yun? Saan kinuha ng anak ko ang kanyang tapang? Mamaya na lang po tayo magkwentuhan. Baka pumapano na ang kaibigan ko eh. Tara na po, bilisan natin. Sige, tama ka Balong, tara na. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Mga mandirigma, kunin ang ating mga armas. Lalaban tayo para sa ating tribo! Agad na kumalat ang mga mandirigma at namulot ng kanilang mga sandata. Ang bawat isa ay may kanya-kanya ng tangan ng mga pana, sibat at itak at punong-puno ng determinasyon at tapang upang ipagtanggol ang bawat isa. Samantala, tuloy-tuloy lang ang laban ni Malupiton. Mabilis ang kanyang mga galaw. Sa bawat tira ng mga kalaban, mabilis niya itong naiiwasan. Parang isang mailap na tamaraw. Mahirap nilang mahuli. Mahirap masukol. Ngunit sa kabila ng kanyang kakaibang lakas at bilis, ang lahat ng kalabang napapatumba niya ay hindi niya pinapatay. Sagrado ang buhay ng bawat nilalang para sa akin. Hindi ko kayang pumatay ng kaaway. Umalis na lang kayo at hayaan nyo kaming mamuhay dito ng tahimik. Biglang nagsitawanan ang mga dayo. Tila aliw na aliw sa bawat salitang ipinupukol sa kanila ng bata. Ilang saglit pa, isa sa kanila ang umabante at tumingala sa buwan. Unti-unti, nag-iba ang kanyang anyo. Dapat ba talaga kaming matakot sa'yo, ha bata? Napaatras si Malupiton nang makita ang pagbabagong anyo ng kanyang kalaban. Ang balat nito ay naging kulay itim. Humaba ang mga kuko at pangil na animo ay patalid. Naging isang nakakatakot na nilalang ng dilim. Teka, aswang! Tama ka bata, isa nga akong aswang. At alam mo bang naaakit ako sa amoy ng dugo mo? Wag ka lalapit. Hindi ako mangingimik, saktan ka. Maniwala ka sa akin. Sasaktan mo ko. Pero hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Nararamdaman ko ang takot mo. Unti-unti na napaatras si Malupiton. Kita na ang kaba sa kanyang mga mata. Ang aswang ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ikaw, maliit na mandirigma. Ikaw ang magiging hapunan ko. Umabante na ang aswang, kaya naman muling napaatras si Malupiton. Ngunit sa kanyang pag-atras, may bigla siyang nabangga. Nang lingunin niya, nakita niya ang kanyang ama na si Lakan Daturos, nakatayo sa likod niya. Huwag ka matakot. Alam mo bang nung kasing edad mo ko, ay may napatay na rin akong aswang noon?
Talaga po? Oo, isinama ako ng lakan noon para daw mangaso. Pero hindi ko alam na aswang palang hahabulin kakalabanin namin. Isang aswang na naligaw sa ating kagubatan. Namangha si Malupiton sa kanyang narinig. Ang kaba at takot na kanyang nararamdaman ay biglang nawala. Maigpit niyang hinawakan ang sungay at itinaas ito. Kung ganon, papatay na ako ng aswang ngayong gabi. Tulad ni Lolo at tulad niyo po, ipagtatanggol ko ang ating tribo. Yan, ganyan nga anak, tama yan. Magkasangga tayo dyan. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Agad na pumwesto si Malupiton. Nakahawak sa sungay habang sila Kandaturos naman ay kumapit sa kanyang hawak na sibat. Ngunit bago pa sila makalaban ng sabay, biglang nag-iba na din ang anyo ng iba pandayo. Tulad ng mga naunang aswang, humaba rin ang kanilang mga kuko at pangil. Naging nakakatakot na nilalang ang kanilang mga anyo. Umabante agad si Malupiton at isinaksak ang sungay sa aswang na unang sumugod sa kanila. Agad na bumao ng sungay at sa mabilis na sandali, nalusaw ang katawan ng aswang. Walang itinira, maski konting bakas. Dahil sa nakita, galit na sumugod ang iba pang mga halimaw. Pinuntirya nila ang ibang mandirigma ng tribo. Lumaban sila, pero ang lahat ng mga sibat ay nabali lang at ang mga palaso ay tumatalbog lang sa kanilang mga balat. Imposible! Hindi sila tinatablan! Anong gagawin natin? Nag-umpisa ng mangamba ang lahat. Ang ilan ay tumakas na, ang iba naman ay nawalan na ng pag-asa. Dahil sa kanilang takot, umatake ng sabay-sabay ang mga aswang. Madami agad ang nasugatan at merong napaslang. Dahil sa lagim na kanyang nakita, naisip niyang hindi na dapat panghinayangan ang buhay ng kanilang mga kaaway. Pumagitna si Malupiton. Biglang nagliyab ang hawak niyang sungay ng tamaraw. Dumaloy ang init nun sa kanyang mga bisig. Agad na sumugod ang isa, pero mabilis lang na tinapos ni Malupiton ang kanyang buhay. Nahiwa ito sa tiyan at nahati ang halimaw sa dalawang bahagi. Bumagsak ito sa lupa at hindi na muling nakabangon. At pagkatapos nito, ay nasunog ang kanyang balat hanggang sa abo na lamang ang natira. Ang galing! Kaya nga! Isa kang ang tunay na mandirigma, anak! Tama! Isa kang ang anak ng lakan. Ang lupit mo, bata! Kaibigan ko yata yan! Muling lumaban ang bata at habang tumatagal, mas lalo pang nagiging mabangis ang kanyang mga paggalaw. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy na sa galit. Teka, sandali! Nakikita niyo ba? Bakit ganun? Parang nag-aalab na ang kanyang mga mata. Oo nga, napansin ko din yan. Balong, alam mo ba kung ano nangyayari sa anak ko? Parang may espiritong gumagabay sa kanya. Nang makita nila ang anino ni Malupiton, ay hindi ito pangkaraniwang anino ng isang bata. Sa halip, isa itong anino ng hayop na may sungay. Nagkatinginan ang mga taga-tribo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Patuloy pa ring lumalaban ang bata ng mag-isa. Sige anak! Kaya mo yan! Ubusin mo silang lahat! Hinarap ni Malupiton ang natitira niyang mga kalaban. Uubusin ko kayong lahat! Hanggat may lakas ako! Hindi nyo kami magagalaw! Biglang nagliwanag ang sungay. Ang lahat ng mga aswang ay nasilaw sa taglay nitong liwanag. Halos hindi nila maidilat ang kanilang mga mata. Kaya naman, naging mabilis ang kilos ng bata. Sinaksak niya ang mga kalaban gamit ang kanyang sandata. Nagsibagsakan ang lahat at nasunog ang mga katawan at tinangay ng hangin ang kanilang mga abo. Nang matapos ang laban, ay bigla siyang nawalan ng malay. Agad na nilapitan ni Lakan ang kanyang anak.
Pero kahit panay ang yugyug nito at pagsigaw, hindi nagising ang bata. Dinala nila ito sa bahay at tinignan ng isang balian. Sinabi nitong maayos naman ang kalagayan ng bata. Napagod lang po siguro siya sa laban. Lakan, maaari po ba natin pag-usapan na nangyari kanina? Sige, ano ba ang dapat natin pag-usapan tungkol sa anak ko? Nagtataka lang po kasi ako kung paano siya naging ganong kalakas. Bata pa lang siya pero napaslang niya ang lahat ng mga aswang na yun. Hindi matatawaran ng katapangan at lakas niya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang bagay lang ang sigurado. Isa siyang tunay na anak ng ating tribo. Pagkatapos nun, ay biglang sumulpot si Balong. Mukhang alam ko na po kung ano nangyari. Ano? May nabanggit po kasi sa akin ng kaibigan ko, sabi niya. Nagpapakita raw po sa kanya ang isang tamaraw na may gintong balahibo sa batok. Palagay ko po, may kinalaman ng lahat ng yun sa nangyayari sa kanya. Mukhang tama ka. Nakuha kaya ng anak ko ang mutya ng alagang tamaraw ng diwata. Nagkatinginan ang tatlo. Ngumiti ang Lakan. Ito'y isang malinaw na tanda na ang ating tribo ay hindi iniiwan ng mga anito. Pinili nila ang iyong anak para maging tagapagtanggol. Ibig sabihin, nakabantay sila sa atin at hindi tayo iniiwan. Tama po. Nakakabilib. Pero ngayong alam na natin na nagkaroon siya ng kapangyarihan, dapat siyang gabayan. Tama ka. At bilang ama niya, sisiguraduhin kong magagamit niya ito palagi sa tama. Pambihira. Para kung nakikita ang sarili ko sa iyo, anak. Sa isip niya, ay bumalik ang kanyang kabataan. Lingid sa kaalaman ni Malupiton, ang ama niya rin ay mahina nung una at takot makisalamuha sa mga katribo nila. Pero nang dumating ang araw na kinailangan niyang tumindig para sa kanyang mga kasamaan, doon nagsimula ang kanyang pagiging mandirigma. Anak nga kita. Ikaw ang magiging pag-asa namin. Ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na Lakan. Inabukasan, siya ang unang nagising. Hindi pa rin nagigising si Malupiton. Ilang sandali pa, dumating na rin si Gawaon at Balong para siya ay bisitahin. Pinisil ng ama ang kanyang kamay at doon unti-unting nagmulat ng mata ang bata. At ang una niyang nasilayan ay ang muka ng kanyang ama. Salamat, anak. At gising ka na. Ayos! Gising ka na, kaibigan! Pinag-alala mo kami ah. Akala ko iiwan mo na kami. Hindi ah. Bakit ko naman kayo iiwan? Ako pa ba? Natahimik silang tatlo sandali. Tapos, sabay-sabay silang ngumiti sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw, ang tribo ay muling bumangon mula sa pinsalang iniwan ng mga dayong aswang. Nalibing na rin nila ng maayos ang mga bangkay ng mga nasawing kasamaan. At ang mga nasirang bahay ay pinagtulungan nilang muling maitayo. At habang muling nabubuo ang kanilang pamayanan, mas lalong tumibay ang ugnayan ng bawat isa. Si Malupito naman ay araw-araw na sinasanay ng kanyang ama at ng matatanda sa tribo. Hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi pati sa kaalaman tungkol sa pamumuno sa kanilang tribo. Dahil sa wakas, nakita na nila ang potensyal niya bilang magiging susunod na Lakan.